Tuluyan ang nagbanta ng mabigat na parusa ang SMB kaagapay ang opisina ng PBA at SBP kay Justin Patton, ang dating import ng grupo ni Junmar Fajardo. Bunga ng kawalan nito ng aksyon sa pag-abandona nito sa SMB. Kabaligtaran naman ni Patton, puring-puri ng rain or shine si Jalen Johnson na naging instrumento ng grupo sa 7 magkakasunod na panalo. At ang ating mga kababayan, dismayado sa nagiging plano ni Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Isang linggo matapos ang pag-abandona sa SMB, tila may malaking banta sa karera ng dating NBA player at import ng SMB na si Justin Patton. Ayon sa ulat, ipapasa ng PBA ang issue sa SBP para sa mas mabigat na parusa. Narito ang paliwanag. Tutukan natin ang mga sinabi ni Jerry Ramos sa kanyang report sa Spain. Kinumpirma ni Commissioner Willie Marcial na natanggap niya ang liham mula sa SMC na humihiling ng posibleng parusa sa dating first round pick ng Chicago Bulls. Bagamat sinabi ni Marcial na ang kaso ay mas isang internal na usapin, maaari pa ring makatulong ang liga sa pamamagitan ng pag-angat ng issue sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Alam niyo, mabigat ang posibleng kaharapin ni Justin Patton kasi base sa pahayag ni Commissioner Willie Marcial, mukhang magkakaroon talaga siya ng seryosong problema kung itutuloy yung issue. Ito po yung paliwanag sa proseso na pwedeng mangyari mga playoffs. Bilang governing body ng basketball sa bansa, maaaring i-red flag ng SBP ang 7-footer na si Patton sa FIBA at pigilan siyang mabigyan ng letter of clearance kapag nag-apply siya sa ibang liga. Ibig sabihin yan, kung may desisyon ng SBP na questionan ang kanyang sitwasyon, pwedeng maantala o tuluyang mablock ang kanyang paglipat sa ibang team o sa ibang bansa. Ang letter of clearance ay isang mahalagang dokumento para sa mga players na lumilipat sa pagitan ng mga liga at bansa. Ito ang nagsisiguro na ang isang import ay wala nang natitirang contractual na obligasyon sa dating team at sa National Federation. Kung wala nito, hindi basta-basta makakapaglaro ang isang player sa bagong liga. Yan po yung paliwanag. So sa ganitong setup mga ka-playoffs, malinaw na malaking factor ang SBP sa magiging sunod na hakbang ni Patton. Hindi lang ito simpleng internal issue ng team kung hindi posibleng umabot sa international clearance level na direktang makakaapekto sa kanyang career movement dito kay Justin Patton. Kaya kung titingnan, talagang malaki magiging sakit ng ulo ni Patton kung tuluyang i-escalate ang kaso. Hindi lang ito tungkol sa isang kontrata kung hindi sa posibilidad na malimitahan ang kanyang option sa paglipat at paglalaro sa ibang liga na sa professional basketball ay isang critical na bagay para sa career stability niya. Kung planong ipa-blacklist ng SMB si Justin Patton sa PBA, bunga ng hindi magandang karanasan ng grupo dito. Nagpapasalamat naman si Coach Yengyao kay Kevin Kembao at todo papuri naman kay Jalen Johnson. Kung bakit, narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Kinito Henson ng Philstar. Sa totoo lang, ang pagkuha ng import na babagay sa sistema mo, swerte yan. Sinusubukan mo lang pataasin ang chance ng swerte kasi. Sa kaso namin, sinuwerte kami kay JJ. Bagay siya sa team namin Araw-araw pumapasok sa trabaho, hindi nagrereklamo at madaling maturuan. Nakakakuha siya ng mga numero na hindi mo napapansin hanggang sa dulo ng laro. Kayang gawin ni JJ ang lahat. Magdepensa, mag-rebound, mag-score, magpasa, at gusto siya ng kanyang mga kakampi. Nag-e-enjoy siyang maglaro at makikita mo yun sa paraan ng kanyang pagngiti at pagsayaw sa court. So hindi lang basta pupuri sinabi ni Coach Yengyao, malinaw na paghanga ito sa pinapakita ni Jalen Johnson. Sa totoo lang, bihira ang import na kumpleto sa package. May talent, may effort, at higit sa lahat, may tamang attitude. Yung pagiging coachable, walang reklamo at consistent sa trabaho, yan ang mga bagay na hindi agad nakikita sa stats, pero napakalaki ng epekto sa chemistry ng team, di ba? Malaki rin ang papel ni Kevin Kembao dito mga ka-playoffs dahil siya nagrekomenda kay Jalen Johnson at malinaw na nagbunga ang tiwalang yon. Hanggang ngayon, nananatiling unbeaten ng rain or shine. Ibig sabihin, hindi lang basta nag-fit si JJ sa sistema, kung hindi naging sentro pa siya ng tagumpay ng kupunan, di ba? Kung titingnan mo, yung mga sinabi ni Coach Yeng kay JJ, kayang gawin ng lahat, minamahal ng teammates at nag-e-enjoy sa laro, yan ang klase ng import na kayang magdala ng team sa malalim na playoff run. Hindi lang siya scorer kundi all-around contributor na nagbibigay ng stability sa bawat laro. Kaya hindi nakakapagtaka talaga kung bakit mataas ang kumpiyansa ng rain or shine sa kanilang kampanya ngayon. Sa ganitong takbo mga playoffs, malinaw na malaki ang chance ng rain or shine na makalaban sa championship, lalo na kung magpapatuloy ang domination ni Johnson, di ba? Pero kasabay niyan mga playoffs, siguradong paghahandaan siya ng mga kalaban nila dyan. Ang tanong ngayon, may makakapigil pa ba kay JJ? Dahil kung hindi, posibleng maging isa yan sa pinakamapanganib na import runs na makikita sa conference na ito mga playoffs. Samantala, frustrated pa rin ang ilan nating mga kababayan kay Kai Sotto. Para sa kanila, sayang ang pagkakaroon ng isang 7'3" na player
player kung hindi pa rin ito maglalaro sa susunod na window ng qualifiers. Narito ang kanilang karaingan. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Kung si Kai Sotto hindi pa rin makapaglaro ngayong FIBA third window, wala na. Sayang lang pagkakataon natin na nagkaroon ng isang 7'3" Kai Sotto dahil siya lang talaga ang missing piece ng Gilas. Imagine, meron tayong towering Kai Sotto plus AJ Edu and QMB as wingman, tapos hindi masasaksihan ng mga Pilipino dahil lamang sa ibang kadahilanan. Ilang taon din pinapangarap ng Philippine team na magkaroon tayo ng mga matatangkad na player at ngayon nandyan na, hindi pa rin natin masasaksihan sabay na maglalaro ang ating national team. So disappointed. Well, may point yung frustration dito mga playoffs kasi malinaw na matagal talagang hinihintay ng fans ng Gilas Pilipinas ang magkaroon ng legit na height at size advantage sa international level, di ba? Si Kai Sotto kasama sina AJ at Quentin Millora Brown, talaga namang dream frontcourt sa papel, height, rim protection at versatility na matagal nang hinahanap ng Gilas Pilipinas. Kaya maiintindihan mo talaga kung bakit nakakadismaya kapag hindi sila sabay-sabay nakukumpleto sa lineup, lalo na sa mga importanteng FIBA windows. Pero sa kabilang banda mga playoffs, sa international basketball setup, hindi lang availability kasi usapan Naandyan din yung injuries, club commitments, eligibility rules at timing ng schedule ng mga liga. Kaya kahit gaano kaganda sa imagination ng tower lineup, hindi rin siya laging madaling i-assemble sa actual competition. Sa huli, valid yung disappointment ng fans kasi nga, sayang talaga yung potential chemistry at size advantage. Pero sa ganitong level, ang challenge talaga ng Gilas, hindi lang kung sino ang meron sila. Kung hindi, kung kailan sila kumpleto at sabay-sabay available sa pinakamahalagang laban. So guys, maraming salamat.